Ayun, isang magandang araw po muli sa inyo. Samahan niyo muli akong maglakbay dito sa ilalim ng dagat. Wala tayo sa kalawakan ha. Aring nakikita nyo, hindi ari ang ating earth. Ari po isang uri ng coral sa ilalim ng dagat. Ang tawag po din ay brain coral. Ari po kinuhanan ko ng gabi. Una pong sea creatures na nakikita ninyo, ang tawag po din ay yung cuttlefish. Yan, isang uri po siya ng panos sa ilalim ng dagat sa salitang Tagalog. Kinuhanan ko po siya sa ibang anggulo. Ito po ay medyo nagkukulay pink. Ayan, ito naman pong sunod na sea creatures na nakuhanan ko. Ang tawag po dito ay whip coral shrimp. Ito po isang uri ng hipon na nakadapo sa whip coral. Ang mga whip coral po ay pamilya ng black coral. At ito pong hipon na ito ay hindi siya nakakain sapagkat siya ay napakaliit. Ito po pang photographers lamang. Ito naman pong nakikita ninyo sa ngayon ay ito po ay mga grupo ng fairy basslet. Yan. At ito naman po isang hipon na ito. Ang tawag po dito ay glass shrimp. Isang uri ng hipon na napaka-transparent. Kikita mo ang loob. At rin naman pong hipon na rin na nakikita ninyo. Ang tawag naman po din ay marble shrimp. Ito po kalimitang nakatira sa ilalim ng mga kuweba, sa mga butas. Doon sila tumitira. Ito po yung mga special na uri ng hipon at ito ay one of the top requests in terms of underwater photography. Kaya itong klaseng hipon ito ay special. At rin naman po nakikita ninyo, ang tawag naman po din ay pink hairy squat lobster. Sila po ay nakatira doon sa mga barrel sponge. Ayan, at ito naman po nakikita niyo, ang tawag naman po dito ay yung electric clam. Ang tawag po ng iba dito ay disco clam. Yan po yung mga iba't ibang uri ng tawag. At ito naman po isang nakikita niyo, ang tawag naman po din ay coral blenny. Ito po yung nakatira doon sa mga brain coral. Meron siyang maliit na butas at doon siya nagbabahay. Ito po ay kalimitang target din ng mga underwater photographer sapagkat ito ay napakaamo at madali siyang kuhanan at napakaganda rin po ng kanyang design ng katawan. Ito naman pong nakikita ninyo ay ito po yung adult cuttlefish. Medyo may edad na ito. Siguro ang tansya ko ito ay nasa mga kalahating kilo ang timbang itong laki ng cuttlefish. Ayan, mga cuttlefish po ay mga maamong nilalang sa ilalim ng dagat. Basta makapag-approach lang kayo ng dahan-dahan, hindi sila basta maalis. Next subject naman po na nakuhanan ko sa ilalim ng dagat, ang tawag naman po dito ay Flabellina. Ito po isang uri ng nudibranch. Ang mga nudibranch po ay may mga malalambot na katawan. Next sea creatures po na nakuhanan ko, ang tawag naman po dito ay frogfish. Ang mga frogfish po ay kalimitan nasa isang lugar lang at naghihintay lang sila ng pagkain. Next naman po dito sa nakikita nyong video, ito po ay isang uri ng Coleman shrimp. Ang tawag po dito Coleman shrimp. Sila po ay nakatira doon sa mga fire urchin. At ito po yung mga hipon na sobrang liliit. Ito po ay pang photographers lamang kaya hindi siya pwedeng kainin. And then next naman po na subject na nakikita niyo, ang tawag po dito ay isang uri ng hydroid shrimp. Ang hydroid shrimp po ay nakatira sa mga hydroid coral. At ang mga hydroid coral po ay isang uri ng coral na medyo makate pagka na hipo ninyo o nadikit sa inyong balat. Siya po ay familia din ng glass shrimp sapagkat ang kanyang katawan ay transparent. Next subject naman po na nakuhanan ko sa ilalim ng dagat, ang tawag naman po dito ay whip coral goby. Siya ay isang uri ng isda na nakatira sa mga whip coral, yung mga mahahabang stick na coral.
Kinuhanan ko siya ng side view para makita nyo yung itsura ng kanyang katawan. Ito ay halos transparent din po ang katawan. Napakaganda po ng uri ng isda na ito. Yan, ganyan po yung itsura niya kapag siya ay naka side view. Siguro ang laki po nito ay nasa mga siguro mga 1 inch lang. Yan, yan po yung laki niya. At ito naman pong nakikita nyo, ang tawag naman po dito ay mantis shrimp. Isang uri po ng hipon na hindi po inaalagaan sa aquarium sapagkat ito po ang sumisira ng aquarium. Kaya po niyang basagin yung mga bubog ng aquarium, kaya hindi siya pwedeng gawing pet. Yan. At ito po ay napakalakas ng kanyang claw. Kaya po niyang basagin yung mga shell na nagsisilbing pagkain nila. Then next subject naman po, ito ay isang uri ng seahorse. Kaya ito pong seahorse na ito ay napakaliit pa lang, bata pa siya. At siya po ay isang target din ng mga underwater photographers. Ganyan po ang mga nakikita sa dagat ng Mabini, Batangas, or kilala sa tawag na anilaw. And dahil pag search po nyo sa Google, ang unang nakikita ay anilaw. And then ito naman po yung isang uri ng isda na kung tawagin ay mga antias. Ayan, yan po ay nakatira sa mga coral. And then ito naman po ay isang uri ng bullseye fish. Muli, salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod po na aking mga video. At salamat po sa patuloy na pagsuporta. Pakibisita rin po na aming website, anilawdivingandphotography.com.